Ito yung motor na hindi ka mapapagod. Parang mas maganda pa sa mga regular motorcycle natin. Ayan, mabilis lang nami-meet yung 40 kilometers. Very responsive. Yakang-yaka yung mga ganito, basic na basic para dito sa ating electric motors. Good day everyone! Welcome to Go E-Vehicle, your electric vehicle channel. And now ka-EV, as you can see, nakikita nyo dito sa harapan ko, itong B-Moto Fleet 01, also known as B-Moto F01. This is an electric scooter na bagay dito sa Metro Manila. Now, ite-test drive natin to ka-EV at syempre, check natin yung capability niya, stability, braking system, and all. Actually, this is built for motorcycle taxi. Kaya nakikita nyo naman na yung kanyang design ay mababa lang, di ba? So, i-check natin dito yung kanyang suspension din. Kasi napakahalaga niyan para hindi mapagod agad yung driver. Tara, let's go! Yan, as you can see ka-EV, nakikita nyo yung ating trip. Okay, wala pa, 0-0 pa. Hindi pa naman tayo naalis. Mamaya makikita natin ulit yan. Tara, let's go! Bago tayo mag-start ka-EV, maraming salamat sa B-Moto Philippines sa pagpapahiram ng B-Moto Fleet 01. As you can see guys, kung makikita nyo dyan sa ating monitor, naka-eco mode lang tayo. Ito yung kanyang parang pinakamatipid. So yun nga, hindi na naman natin itetest yung range nito kasi nga magmi-mix riding mode tayo. From 1 to 3, itetest natin lahat yan. Pagdating sa handling, napakagaan ka-EV. Akalain mong parang mas maganda pa sa mga regular motorcycle natin. Yung check natin ka-EV, yung kanyang speed. Ayan, mabilis lang nami-meet yung 40 kilometers sa kanyang eco mode. So, itetest natin mamaya sa medyo open road. Dual disc brake na ang ating EV. So, no need to worry sa mga sudden brake natin, no? So, kakagat at kakagat siya. Hindi yan naka-ABS, pero mafe-feel mo yung safety pag nag-brake ka. Alam niyo ka-EV, kung gagamitin to as motorcycle taxi, as a driver, yung comfort na hinahanap niya, meron ito pagdating sa maneuvers, di ba? Pagdating sa comfort ng seats niya, hindi siya ganun kataas. Tamang-tama sa mga Asian o mga Pinoy na katulad natin na hindi ganun katangkaran, ay okay ito. Pero pag nakasakay ka na, ka-EV, feeling mo ang tangkad mo rin no? Kasi nga, yung kanyang wheel dito sa harapan ay 16. No? 16 yung size ng kanyang rim. Okay? So, medyo mas mataas kesa sa likod. Ang kanyang likod is 14 Pagdating naman sa likod, pag sasakay yung ating pasahero, ay hindi siya mahihirapan. Kasi nga, 14 lang yung ating rim size. Okay? So, napakababa pag sinasakyan mo. Pero pag nakasakay ka na, mataas siya. Mataas siyang tingnan talaga. Ito yung normal driving habit ko pag may tinetest drive ako. Yung shock niya yung nakakapabilib sa akin. Yung kanyang mga shock. So, ito yung motor na hindi ko makapagod. Basta-basta. Kasi nga, ina-absorb ng shock yung mga lubak na hindi na masyadong na-absorb ng ating katawan. Okay? Yun ang importante sa mga e-motorcycle na kailangan ng mga Pinoy, lalo na sa motorcycle taxi industry. Sa mga nagustuhan ko dito sa ating electric vehicle nito, ito yung kanyang panel na kahit na direct sunlight, EV, katulad niya, naka-direct sunlight tayo, ay kitang-kita at very visible yung kanyang panel. Saan nyo yung mga lubak dito sa kalsada dito? Okay? Yun nga,
Sabi ko nga, maganda siya sa lubak. Hindi mo siya nararamdaman masyado. Talaga, they win for durability. Okay? Ayan o, mga lubak dito kay Kikita nyo naman. Malalaki yung dinadaanan ko sa lubak. Para ma-experience ko yung kanyang shock or suspension niya kung gaano kaganda. Susunod na araw, pag-usapan natin yung full details nitong electric vehicle na ito. And abangan nyo na rin ka-EV yung ating gagawin, yung mga uphill. Ita-try natin sa mga matatarik na lugar talaga. Check naman ako, kayang-kaya niya talaga yun. Pero yung kanyang speed, mamimaintain niya ba kapag pa-uphill na? Yun ang tanong doon. Malapit na tayo sa ating pupuntahan. Dating sa kanyang bilis, no? Very responsive. So, kung pangkarera to, pwede naman tong pangkarera. Kaya lang, syempre, may speed limit lang to. 80 kilometers lang to. So, doon lang talaga siya. Yung power. Pero sa arangkada, baka makauna to pag arangkada. Eto na, nandito na tayo. Nakikita nyo ba ka-EV yung Icon Motors? Okay. Meron tayo 16.9 kilometers na naitakbo na. At meron tayo dito 76% pa. So, kung mag-speed 1 yan ka-EV, meron pang 83 kilometers ang magagamit natin. Kung speed 2 naman ang gagamitin natin, meron pa tayong 68 kilometers pa. And speed 38 kilometers. So, pababa na pababa yan. Depende sa riding yung mode na gagamitin mo. Kung interesado ka sa mga electric vehicle na katulad nito, please subscribe sa ating channel. Scroll mo na rin ang ating video section, baka dyan mo na makita ang bagay na EV na para sa iyo. Please paki-like na rin ang video na iyong pinapanood bilang suporta at tulong para sa pag-build up po ng ating channel. Pabalik na tayo sa Sampaloc, Maynila. Okay, kung saan tayo nakatira. Ito, nasa Valenzuela area pa rin tayo. Tara! Let's go. Tara na, maabutan na tayo ng ulan. Let's go. Okay, as of now is naka eco mode ulit tayo. At uwian na. Try natin ka-EV yung speed 3. Kasi wala masyado sasakyan dito. So, naka-speed 3 tayo sa EV. Alright, let's go! Ayan, nasukan si KV. Nakikita nyo sa screen. $72, kaso may sasakyan na yun, hindi natin na-meet ang 80. May sasakyan na rin kasi, so delikado, mahirap na. Yan, as you can see guys, pataas tong ating road na to. Pag mga ganitong road, kagaya sinabi ko kanina, hindi naman issue yung ganito. So, yakang-yaka yung mga ganito, basic na basic para dito sa ating electric motorcycle. Pag sa mga patag, ang sarap niyang gamitin. So, grabe, ang ganda niyang gamitin ka-EV. Kasi nga, walang engine noise no? Wala kang maririnig Madali din siyang isingit ka-EV. Hindi naman siya, yun nga, magaan kasi yung manubela niya. Kaya hindi kahirap na kahit may mga rough road dito sa dinadaan ko ngayon, hindi gumigewa or walang epekto sa ating manubela. So, ayun, kapal na usap nito ka-EV. Yung sinasabi ko Okay, overtaking tayo ka-EV. Alright. Yeah, nag-sports mode ako kanina. Para at least hindi mabitin. Top speed pala pag naka-normal mode ka or yung number 2 niya ay 58. So, yun ang kanyang top speed.
So kanina na-try din natin yung 1, ang top speed niya is 47. So 47 to 48, ganyan. So pagdating naman sa 3, ang kanyang top speed naman na na-meet natin kanina is 74. Pero sa papel, ano naman siya 80. So medyo malapit-lapit na. Saka siguro mabigat din kasi ako. 95 kg. Maybe malapit na tayo sa bahay. Okay, kaibi, nandito na tayo sa bahay. Ito, papark na tayo dito sa loob. Okay, yan. Okay, alright. Again, sa overall performance nitong ating tinest drive na B-Moto Fleet 01 or F01. Kaibi, napaka-komportableng gamitin ito. As a rider, kung gagamitin ito as motorcycle taxi, ay hindi ka basta-basta mapapagod, di ba? Yung turning radius niya, maganda. Very wide lang yung kanyang manubela, but yun nga, magaan yung manubela niya. And of course, pagdating sa upuan, komportable ang driver, malambot yung kanyang upuan, and yung kanyang passenger ay komportable din. Meron siyang gulay board dito. Actually, yung gulay board niya nga rito kaibi, napakaluwag. So, yung paa mo ay pwedeng paalis-alis hanggang saan mo gusto. Actually, kasya nga dito yung 25 liters na galon, no? Dalawa kaibi. Na-try ko siya kahapon. Siyempre, meron din siyang grab board dito para sa ating mga top packs. Yung iba dyan, ginagawa na rin sandalan yun. So, napaka-solid din naman itong ating grab bar. And of course, kaibi, yung kanyang mga shocks, okay, yung kanyang suspension is very good pagdating sa mga lubak dito sa Metro Manila. Nakita naman natin sa video kanina, ka-EV, na maganda ang kanyang response pagdating sa mga lubak, no? Nakakatuwa. And of course, pagdating sa kanyang performance when it comes in speed, bagay na bagay dito sa Metro Manila yung number 2 kasi hindi ka mabibitin sa speed. Kasi hanggang 60 lang naman tayo dito sa Metro Manila. So, para sa akin, ang number 2 ang pinakamagandang gamitin para dito sa Metro Manila. Kaya lang, syempre, magkokonsumo yan ng mas malakas na bawas mo na kuryente dito sa baterya. So, kanina na-try natin yung mixed riding mode natin. 34 kilometers na rin yung naubos natin. At meron tayong natirang 51 kilometers na baterya. So, naka 49 kilometers din ang ating naubos. So, yung riding mode naman natin kanina, talaga sinasagad talaga natin. No? So, talagang makakaubos talaga o madaling maubos ang battery pag ganun yung ating ginagawang riding mode. So, kung gusto mong mas matipid, stay ka lang sa eco at saka yung throttle mo is very minimal dapat yung iyong pag-throttle. So, pag-accelerate. So, kailangan doon ka magtitipid. And again, depende yan sa bigat ng nakasakay. Pagdating sa looks, talagang pinagtitinginan to kanina. No? Maraming nakatingin, lalo na pag stoplight, talagang tumitingin yung mga katabi ko kung anong klaseng model to, anong brand to, di ba? Anyway, kung interesado kayo sa mga ganitong klaseng electric vehicle or scooter, pwede kayong mag-scroll sa ating video section dyan sa ating YouTube channel and sa ating page, sa ating Facebook, no? Go E-Vehicle. I-type nyo lang dyan. Meron tayong mga video dyan na in-upload kung interesado kayo sa mga electric scooter or electric car. And again, ka-EV, mahalaga na ma-test drive nyo rin yung unit na ito. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng unit, i-test drive nyo muna at para ma-feel nyo na ito ba'y bagay po sa iyong riding style, di ba? So, yun. Again, I'm Mark from Go E-Vehicle, your electric vehicle channel. Let's go! Ka-EV, kung interesado ka nang bumili ng electric vehicles, huwag mo kalimutang bisitahin ang Electric Vehicles Philippines, a leading online marketplace na nag-o-offer ng competitive prices on a wide range of electric vehicles, mapa-compact city cars man ito or sleek SUVs. Use Go EV promo code para sa special discount na 10,000 pesos. Tara ka-EV, discover the future of mobility at Electric Vehicles Philippines. Let's go!